Hi guys, buenos dias. So today is May 1st, 2026, holiday for today. Kakatapos ko lang mag-pull up. Kararating ko lang from, tawag dito, hinatid ko lang si John, tapos nagpa-washing ng motor. So, since weekend tomorrow, mag nagpa-plan kami na wala lang, gumala or mag-road trip, ganun. So guys, just to share, last day ko today ng work from home. Yes po, back to office po ako by May. By Monday. So May na ngayon. So by Monday, mag-on-site na ulit ako. Actually guys, to be honest, masaya ako na excited. Di ko alam bakit. Before kasi pagka na RTO ako or return to office, medyo sad ganun. Pero ngayon parang masaya ako. Siguro kung i-rate ko out of 10, 9. Yung 1% kasi, 1%, yung 1 point is parang tawag dito. Kasi may iwan yung mga aso namin ganun. So, walang kasama. Since umuwi si mama sa amin, so, maiwan yung mga aso namin na walang kasama. Pero okay lang yun kasi okay naman sila. Pinapakain muna namin sila, tapos may tubig, ganun. And hindi naman nakakatakot dito sa pinaka-room namin. Nasa second floor kasi kami, ganun. Basta anyways, okay naman sila. So, masaya ako na ma-RTO ako, guys. Oo, di ko alam bakit. Kasi, to be honest, before ako nag-work from home, of course, kailangan namin mag-effort, ganyan. Walang absent, walang late, magandang stats, ganon. So, nag-pray lang ako kay God or nag-ask lang ako na like sana kahit 2 to 3 months mag-work from home muna ako kasi medyo ako sa gastos, ganyan. Last year, ito guys, 2024 pa pala, ganun. Kasi alam nyo, siguro kung di ako nagkakamali, almost 1.5, hindi, 16 months or 17 months straight ako naka-work from home. I honestly prayed na kahit 2 to 3 months lang kasi medyo gipit ako that time talaga, sobrang gipit ganon. Tapos ayun, so ang bigay ni God ay mga 16 or 17 months, ganun, straight na hindi ako nag-onsite. Nag-onsite pala ako siguro 2 to 3 days lang before nagkaroon ng issue yung laptop ng company. So, kailangan ko ibalik sa office, ipaayos sa IT, ganun. So, yun lang. Tapos, wala na. Tapos, ngayon na lang ulit. So, kaya siguro ako medyo excited kasi nga, matagal ako naka-work from home. Medyo boring na rin talaga dito sa bahay. Tapos, nagawa ko naman na yung mga plano ko, yung mga target ko noong 2025, nakapag-stay dito si mama, nakapag-bakasyon, ganun. Tapos, ang pinaka-highlight ng 2025 is yung license ko, guys. So, since nakapasa ako, medyo blessing na talaga yung work from home sa akin. Kasi, alam nyo ba guys, kapag ka nag-work kayo sa call center or sa BPO, sobrang stressful. Yung may times talaga na sobrang stressful, sobrang nakakahagard, ganyan. So, halos, minsan nga wala ka nang ganang kumain, gusto mo na lang matulog, ganon. So, ayun, kaya parang sobrang blessing sa akin yung work from home. Nakapag-work from home ako, nakapag-focus ako sa bahay, sa family ko, kila Maki, tapos yung license, nakapag-review ako kahit papano ng minimum of 2 hours, 1 month before yung board exam. At nakuha ko yung lisensya, of course. So, yun yung parang highlight ng 2025 ko. So, May na, babalik na ako ng office. And hopefully soon, makakapag-work from home ulit ako. Pero, siguro for now, focus muna tayo sa return to office. Kasi nga, gaya ng sinabi ko, masaya ako na mag-work on-site na ulit ako. So guys, as mentioned, last date ko today sa work from home.
Ganun pa rin yung setup bago after ko mag-pull up, nagpapahinga muna before mag 10 PM kasi 10 PM yung login ko. So, pag 10, of course, kailangan ko na mag-login, clock in, ganun. So, yun lamang po. Thank you so much. So, ganito nagsimula yung araw ko ng Friday. Naglinis lang ako ng station, tapos nag-pull up na ako guys. Ito yung usual na ginagawa ko everyday, every time na may shift ako. So, since Sabado at Linggo yung off namin, ito yung kaganapan ko from Mondays to Fridays. Depende sa oras ng shift ko. Ang unang ginagawa ko ay nag-iinit ako ng water, tapos nagpo-pull up na ako ng tools. So, after mag-pull up, saka naman ako nagtitimpla ng kape. Everyday pala ako nagkakape guys, pero yung iniinom naman namin ay yung black coffee. Hindi na po kasi kami nagti 3 in 1 kasi aside from hindi yun healthy, hindi na siya ume-effect sa amin. Hindi din naman healthy yung black coffee, pero wala akong choice. Doon kasi nagsisimula yung araw ko. Kailangan na kailangan ko magkape para gumana yung katawang lupa ko. Minsan, hindi na kami naglalagay ng sugar. So, minsan mapait. Pero okay lang naman kasi wala kaming choice. After ko pala mag-pull up ng system or tools, humihiga or nagpapahinga ulit ako guys. Kasi mga around 8 PM pa lang ito. So, since 10 PM pa yung work ko, minsan humihiga ako, nagsa-cellphone, or minsan nakakaidlip. Sobrang ganda ng buhay kapag ka naka-work from home ka guys. Kasi wala ka nang iisiping outfit, wala ka nang iisiping budget, or kung ano man ang kakainin mo during your lunch break. Minsan kasi yung mga food sa pantry hindi na healthy or hindi na fresh. So kaya kailangan mo pang iisipin kung ano yung dadalhin mo, ano yung ibabaon mo, or ano yung kakainin mo during your lunch break. Yung pinaka-iniiwasan ko pala ay yung bumaba para bumili ng food. Lalong-lalo na kapag hindi kami sabay or hindi same yung schedule namin ni Jan. Nung dati kasi, 2024, madalas same kami ng schedule. So, nakakababa kami. Doon talaga kami kumakain sa baba since hindi kami same ng building. Pero same kami ng company, guys. Bawal na bawal po ako pumasok sa pantry nila. At ganun din po si Jan. Hindi po siya nakakapasok sa pantry namin. Pwede lang kami umakyat hanggang lobby lang. So, yun yung ginagawa namin. Minsan, nag-a-adjust kami sa oras kapag ka-out na namin. Madalas, naghihintay si Jan sa akin kasi madalas ako yung pinaka-last na nag-out sa amin dalawa. Sobrang haba pala ng video na to guys. Sana hindi po kayo mapapagod. Panoorin yung mga ina-upload namin. Sinishare lang kasi namin yung buhay namin dito sa Manila guys. Minsan naman, ang sinishare namin ay patungkol sa trabaho namin dito sa Manila. Ito or ganito na lang kasi yung routine namin since nagtrabaho kami dito. So, balik tayo dito sa work from home setup guys. Alam nyo ba, ang swerte ng mga ibang empleyado sa call center, lalong-lalo na kami kasi nagkakaroon kami ng chance na makapag-work from home, galingan mo lang sa trabaho. Mahirap dito sa Manila guys, kung wala ka talagang pera, hindi ka makakagalaw ng maayos. Lalong-lalo na kapag yung trabaho mo ay nasa office, so kailangan mong maggaya, kailangan mong kumain, kailangan mo ng pamasahe, minsan kailangan mo ng panggas or pang-parking. Minsan din kailangan mo ng budget para gumala or lumabas after shift. Minsan kasi may mga nag-aaya na magkakape, kumain. Mas okay talaga yun na sumasama ka sa mga gala guys. Lalong-lalo na kapag stress ka sa work, kailangan mo lang talaga na may enough na budget. Kasi of course, gagala kayo, gagastos kayo. Ako kasi guys, very transparent ako sa mga friends ko. Kapag wala akong pera, ini-inform ko sila. Madalas yung gala namin ay kakain lang sa labas or magkakape lang. Ganun lang guys. Yun lang yung dalawang gala namin. Madalas ginagawa namin to kapag
after shift ng Friday. Saturday kasi yung pinipili naming araw para magkape or kumain kasi may enough time kami. Wala kaming i-follow na oras na kailangan na naming umuwi kasi may gagawin, magpapahinga. So, since Sabado yun, gaya nga ng sinabi ko, Sabado at Linggo yung off namin. So, after namin gumala, makakapag-rest na kami. So, yun lamang for today. Thank you so much. Bye-bye!